So how does it, lalo na mga first timer kay Direk Chito, how does it feel working with Chito? What can you offer in this Espantao? First time mo ba? Hindi na, di ba? Sino ba mga first-timers with Kay Direk? Direk Chito. Ayun, si Ayun, JC. Ito muna, JC. Please. Bago yung mga girls. Si Lord, sanay natin si... Mamaya tanong natin si Lord. Yes, JC. Ako po, Direk Chito, he reminds me of my theater mentors. Galing din po siya sa theater. And what I mean about that is, kapag sinabi ni Direk Chito na isa pa, that means kailangan mo pang galingan. Pag sinabi niya, oh, next sequence or next shot, ibig sabihin, good. So, and Direk Chito, tingin ka naman kay JC. so, ang ano ko doon, ang pinaka-punto ko doon is that in this, working with him or probably in this industry, no, you have to be friends with mistakes, failures, not looking good, and not feeling good. So, I think sa natutunan ko din sa theater, we kind of do the repetitions. We look for failures para we can navigate through it at hindi na so that we can avoid it. So, sa bawat sige, isa pa, ibig sabihin meron ka pang kailangan patunayan, kailangan pang galingan. So, mas gusto ko yung training na yon, and I like the discipline and I respect that with Direk Chito. And I'm glad I'm working with him. I worked with him. Thank you. Yan is first time mo ba? Or second time? Or third time? Fourth time na? I think it's my fourth or fifth time with Direk Chito. Okay, how do you feel? Working again? Sanay na kasi ako sa kanya. Bakit ano meron So bang... hindi na niya ako masyadong natatakot. Gano'n? Oo. Nung una? Chinichika ko na siya. Oh, nung But una. you know, it's always a joy Yeah. working with him. So kailangan lang talaga pagkatrabaho mo siya, hindi ka sensitive. Yun lang. Kasi it's about the work. It's nothing personal. I love you. I love you. So, siyempre, sanay ka na sa horror movies. But, anong difference naman ito sa tao? Matagal na ako hindi gumagawa ng horror. Kaya medyo na-excite ako dito. Difference nito is nung una hindi ko alam ang Espantao, kung ano siya, at anong ibig niya sabihin. Pero as you get to do the movie, kailangan ma-experience mo para maintindihan. Thank you. How about you, Miss Chanda? Yes. Yes. First time, second time? It's my third time. The first Okay, time was yeah. 1989 for A Long for the Great American Dream. And another one was a Viva film, 1995, if memory serves. But this is my first in Horror. decades and my first horror with him. First. Yeah. Chito ron. And now, nasa Na-horror din. Terrible. Na-horror din hindi. Horror kasi it's the way the way he does it is he will expect you to know what you're doing. At kung medyo ano ka, ang ano lang yan, rehearsal, pag nag-rehearse ka, anong gaganon yan? Chanda, hindi ko gusto yung attack mo. O, di palitan. Diba? So, tama yung sinabi ni JC, kung sensitive ka, hindi ka talaga, but that's the way he motivates you And you motivate yourself by not being thin-skinned. Para, okay. So, hindi ako dapat maging complacent. Dapat on your toes ka palagi ng Chito Ron. But it's really rewarding. Okay, mamaya na yun. Ito na, si Juday na muna na-come back after several years. Wala. Yes, so with first, Second movie with Chito. Direk Chito. Pero yung first movie ko with Direk Chito, drama, at saka dalaga pa ako nun, guys. Dalaga ka pala. Yes! Dalaga pa ako nun. Ngayon may dalaga na ako. Yes. And ngayon na lang ako ulit, after a decade, na lang ako ulit nakagawa ng horror film. So, It's always nice to work with Direk Chito kasi, ano yun what you see is what you get. Pero pipigain ka niya. Pero yun nga, pag nakuha niya na yung gusto niya sa'yo, okay na tayo, move on na tayo. Pero pag hindi ka naman makakarinig, pero mararamdaman mo na kung saan yung parte na kailangan mo husayan, puliduhin, and all. Happy lang ako na... Naririnig mo ba? Naririnig mo! Happy lang ako na the whole time that we were doing this, parang mga ilan-ilan lang yung mga eksena na nag-including. Nakapinidirect yung Espantao.
Dahil lang pa Check. Pwede bang not this after? Sasabihan. Sasabihan ng mic. Mamaya may take home kayo Espantaho. Cute, di ba? Ayan na pala eh. Yan ang gusto ko. Sa labo. Yes, kesa lababo. So yun lang. Sinabi mo, ang recap doon is, happy ka na The time pa lang nung tumawag sa akin si Direk Chito offering a film na horror, excited na ako eh. Kasi talagang pangarap namin to. Actually, mas ako. Pangarap ko talaga makagawa ng horror film with Direk Chito. Walang tanong-tanong, walang ano-ano. Susulat ni Chris, si Atty. Joji ang mag-produce. Okay ka? Okay, go. Wala pang script ha, wala. So, nung nakita kami first day, excited ako talagang ma-experience uli siya. Kasi ibang-iba na ang lahat. Iba na yung ganap, kalmado na siya. Pero naka-mic pa rin siya. Okay. At least hindi na kayo namumura. Iba na. Healthy! Na reunion after ng ilang horror, ng drama, yeah. Na nagbigay sa kanya ng grand slam. 1991, narito ang puso ko. Yes. And then, pangalawa namin, 1995, patayin sa sindak si Barbara. And then, ito, 2024, ang Espantaho. Before, natanong mo ko sa before. Before, Oh, na terror. before. Oh, Terror terror. si Direk Chito. Wow. Parang talagang maninervous ka. May tension exercise. Ganyan. Resistant naman. Wala ka na, Direk Chito. Pero ngayon, talagang kalmado na. Tapos siguro dahil kailangan na huwag siya masyadong magagalit, kaya nagtitimpi siya ng konti. Mas makapasensya niya ngayon mga panahon na ito. Pero nandun pa rin yung fire, yung passion, yung hunger for doing a great film. And I feel, hindi ko pa napapanood kasi, pero sa ano pa lang, sa pagkakagawa namin, alam ko kasi ginather talaga ni Direk yung lahat ng the best. Ni Atty. Georgie, lahat ng the best dito. So, parang alam mo na nandun ka sa magandang pelikula na nabuo ng magagaling na mga kasama. ULC, yes. Okay, nasa pelikula lang binubuhay yung anak, sabi ni Encho. Si Direk Chito kasi bilang fan ako nung mga 90s pa. Napanood ko na yung pelikula niya nung ang pangalan pa niya ay si Sixto Caico. Hindi niyo siguro alam yun, ano? Diba, Direk? Yes, tribute mo ito, Direk Chito. Yes. So, nung nabigyan ako ng chance na mag-bit player sa pelikulang Laro sa Baga, directed by Chito Ronyo, sabi ko, yes, oo, nandun ako. Bukod sa kikita ko, racket yun eh. Yes. Mag-direct pa ako ni Chito Ronyo. So, totoo nga ang mga chika, talagang kailangan on your toes. Pag lumampas kasi yung mark, naku Diyos ko, makakarinig ka na sana hindi ka na lang nabuhay. Parang gano'n. Kaya lupa, nauunin ko ako. Ganun. Pero syempre, ginalingan ko. Kasi theater arts student ako, dapat magaling ako. So hindi naman ako naputukan nun. Tapos hindi na kami naulit. Pero dun sa pagkakataon na yon, si Cherry Pie Picache, pinagtapat niya kay Direk Chito. Sabi niya, Direk, yan si Eugene Domingo, takot sa'yo yan. So anong sabi ni Direk Chito? Ba't siya matatakot? Sikat ba siya? Sabi! Yun ay noong 1990. Tama naman. Tapos, biglang sumikat si Oge. Oh, yes. Nakita kami ulit sa ABS. Direk, hindi na ako natatakot sa'yo. Tsaka sikat na rin ako. Pero hindi pa rin niya ako kinuha. So after nun, nagkaroon kami ng magandang bonding sa Italy. So mas naunang naging friends kami bago kami naging magkatrabaho ulit. So sinasabi ko na sa inyo, kung nakakatakot man, sinasabi nila na direktor si Direk Chito, but as a friend, as, you know, parang ganyan, yung kachika mo, he's very generous, especially with all the information he can give you. He's frank because ayaw niya namang bula-bulahin ka sa hindi naman totoo. And he really knows what he's doing.
alam nyo, hindi na tayo magkakaroon ng director pa na katulad ni Chito Rollo. So, anytime na imbitahin ka ni Chito Rollo, kahit na sabihin sa'yo na, o dito, dadaan ka, o pupulutin mo to, tapos hindi makikita, tanggapin mo. We don't make directors like Chito Rollo anymore. Thank you. Pero, Pag may na ng topic ha. Dahil mo na Joy. Sandali mo, hindi pa tapos eh. Palitan ko yung kulay na sombrero. Ano yung role mo pala? Ano yung ginawa mo rito sa Espantao? Bago yung Simon, sige. Sige, Ikaw. Attorney Joji invited me to join the project. Kahit na ang mismong entry ko talaga for MMFF ay yung pelikula ni Vice, which is in The Breadwinner Is. But attorney said, I want you to join this very special project with a very special role. At yun na nga. Oo, nakakatakot Malalaman natin ang dahilan ng lahat-lahat dahil sa character ni Georgia. Yun yung binigay niya sa akin. Sabi ko, attorney, yes. Yes, 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 I will do that. I love to do that. And with, kasama dun sa aking section ay si Sir Tommy Abuelo. So, bibigay ko na sa kanya ang mic. Gusto mo ba? Mamaya. Relax ka lang dyan, okay? Okay. So, bibigay Sikat ka na ba? Sikat na ba ako? Parang okay naman ako sa love life ko. Di ba bagay ano, para tapusin mo na natin. Sito muna, tsaka role mo na rin mo. Bago yung mga leads. Well, ako naman ang experience ko kay Direk Chito, isa ako sa pinaka, I guess, swerte na halos lahat ng kanyang mga horror films, nandun ako maliban lang sa patayin sa sindak si Barbara. Mula sa Feng Shui 1, Feng Shui 2, T2, Ghost Bride, Shake, Rattle and Roll 14, ang dami pa, mga recent na Ghost Bride, kahit yung Kaibigan ni Mama Susan, and hanggang ngayon, ako yung very grateful na hindi naman obvious na mahal ako ni Direk. Si Direk naman ay isa sa mga naging, kumbaga, pinagugutan ko ng discipline magmula nung ako'y nagsisimulang artista. Dahil syempre, sabi nga nila, pag Chito Rollo dapat on toast eh. Yung role mo rito, Mon? Ano itong ginawa mo rito pasabog? Ito, medyo hindi kontrabida ang role ko dito. Part ako ng second family. First family pala, sorry. Ng first family. At itong pamilya namin yun, di ba? Nag-aalaman. Oo, biglang sumulpot doon sa, kumbaga, burol ng aming father. Yes. Sir Tommy, o naman. And your role too, para ganun tayo, para pulis yun. Yes. Ano? First time ko makatrabaho si Direk. First time, okay. Unfortunately, Bakit? my role was not long enough Okay. to see the real Chito. I've heard so much about him, but so far, yung aming shooting days, it went on smoothly, and I had no complaints, and I'd like to do something with him, siguro mahaba-habang role, para makita ko the real Chito. Thank you. And role mo rito? Sir Tommy, yung role mo ninyo? Role mo rito, sir. Oh, ang role ko dito ay si Professor Manansala. Professor Manansala. Supposedly, art expert, art professor in a university, na nilapitan ng karakter ni Miss Chanda Romero to ask some information about a painting. Now it seems that okay, don't reveal everything. Ang role ko ay some art professor in a university. Yun lang po. Everything is secret. Nakaka-intriga yung sinabi ni Sir Tommy. Bigla napatingin ako sa painting. Yes, Nico? Thank you, Sir Tommy. Nico? Hello,
third time ko na po makatrabaho si Direk Chito. First was in Emir as a talent. Tapos second was The Trial with John Lloyd and Jesse Mendiola. So this is my first time to be directed in a horror movie with Direk Chito. And bilang third time ko na po, alam ko na po si Direk Chito how he handles artists. And kailangan po hindi po kayo tatanga-tanga, for lack of a better term. So yun po yun talaga. And my role here is I'm one of the household helpers of the character of Miss Juday. Thank you, mamaya na si Atty. Tsaka si Direk Chris. JC, balik sa'yo. Ano yung role mo rin? Sino ba? Ay, Kian pala. Kanya pala si Kian. Hindi ko na nakikita. Kian eh. Ayan. Ayan. Hello po. First time ko po makatrabaho si Direk Chito po. Kaya po, medyo kinabahan po ako. Kasi po, ang galing po ni Direk Chito. At saka, ang role ko po dito, as kid po ako dito, anak po ako ni Miss po. Okay. Anak po ako. At yun po, kinabahan po ako ng onte. Konti lang naman. Konti. Oh, thank you, Kian. Yes, JC, ikaw, baka your role here? Ang role ko dito ay si Jack. Asawa po ako ni Miss Judy Ann Santos dito. And yes, I made it. boyfriend pala. Kalaguyo. Kalaguyo. Yes. Isa po ako sa naging instrument sa pag-unearth niya ng past, ng family's past. Yeah. Yes, Janice? I belong to the first family. So, anak ako ni Tita Chan, nakapatid ko si Mon. Half-sister ni Juday. Yun. May lagim din. Ha? May lagim kang ginawa rito. Wala akong lagim ng ginawa. Yung espantahong may malagim na ginawa sa akin. Okay, di ba? Yes, Miss Chanda. How about you? Yung role mo naman dito. Once in a rare while, nagiging legal ako ng asawa. Bakit? Mostly kasi dati akong mistress. So ako yung legal na asawa. Playing Adele, who is consumed by anger and bitterness. At pagpasok niya pa lang sa eksena, marami siyang dalang mabigat at makaka-affect siya na not so good way. Up to some point. Miss July? I play the role of Monette. Magnanay kami ni Nanay LT dito. Ako ang nag-alaga sa father. Kami ang second family. Kami yung nag-alaga when yung tatay namin ay may sakit. So basically, dito ako to preserve the legacy and yung mga properties and all. Kasi malaking factor sa kanya na panghawakan yung memories ng kanyang ama. And to try to, pero maganda ang relationship ng magkakapatid. Parang hindi ba for a change, ngayon lang tayo makakakita, I think, ng dalawang families na okay yung mga anak. Kahit na dalawang pamilya sila. So I think it's very refreshing na ipakita yun sa Pilipino na it's totally fine to have a big family as long as you get along dahil isa lang naman ang mga magulang ninyo at sa Okay, thank you. Yes! LT, ikaw naman. Ako si Rosa, na pangalawang pamilya ni Pabling. Si Pabling po ang pinag-aagawan namin. Guwapo niya kasi. Sa pangalan pa lang, di ba? Pero Pablo talaga, di ba? Pablo talaga. Ang kanyang nickname lang ay Pabling. Oo. Yun, so sa second family kami ni Juday, si Monette. And then, para huwag masyadong ma-reveal lahat, ang para sa akin kumanin dito, yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Yun ang pinaka-importante. A mother's love. And then, yung lahat na ng mga pag-aaway namin ni Changa, yung differences ng pamilya, ipapakita rin dito. Thank you, LT. Direct, Chris, ano naman ang in-offer mo rito? In-offer ko. Sarili mo ba? Itong project, yes. siguro pangatlong pelikula na namin to ni Direk. So Okay. ako kasi, alam niyo naman siguro nagsimula ako bilang writer, no? So isa si Direk Chito sa mga nagbigay sa akin ng breaks sa pagsusulat, pagpasok sa pelikula. So itong pelikulang to, ang simula nito, sa kanya talaga, meron talaga siyang gustong gawing kwento. Mahaba-habang panahon din yung ginugol namin sa pagbuo ng konsepto ng kwento. Siguro almost a year. So kay Direk Chito kasi, kailangan makinig ka talaga. Hindi lang kayo mga artista, pati sa mga katrabaho niya,
pati mga creative pool niya. Lalo na ako kasi ako yung writer. So, you really have to listen. So, minsan nag-meeting kami, oo lang ako na oo sa kanya, pero pagdating ko sa bahay, parang ano yung sinabi niya? Tapos minsan, 1 week bago ko maproseso. Tapos, yun, minsan very good naman ako sa kanya. Minsan lang yun. Oo, minsan very good. Pag wala siya sinabi, ibig sabihin very good ka. Pero tinatawag ka na niya, naku, may comment pa. Hindi pa revise pa, ganon. Pero na-explain naman niya lahat. So you really have to, as a collaborator, kailangan mong pasukin talaga yung utak ni Direk. Yun. Thank you. Bago ang master natin, ating namang master producer, si Atty. So ano naman ang experiences mo with Chito and of course the whole movie? First time ko makatrabaho si Direk Chito. Okay. So I figuratively and literally prepared myself for the worst. I wanted to expect the worst, pero hindi naman, wala naman akong naramdaman any of the horror stories. He's very kind. He was a collaborative director. Sa akin, there were certain scenes that he wanted to change, but when you look at the entirety of the picture, lalo niya napaganda yung pelikula. So sobra ko na-appreciate yung mga ideas na pinasok niya, mas lalong nakakatakot yung material. And then, well, there were a few times here and there, syempre nagbabantay ako ng budget, diba? So, direct, gano'n. But overall, you know, others may say it was a horror experience, but in my case, it was such a breather. He's really good. I don't want to call him a genius, but he is eh. He has eyes for something. He's a master director talaga. I've worked with many directors already, and sobra ko siyang na-appreciate. I mean, there are other good directors, of course, no? Pero kay Direk Chito, bago siyang experience for me. Kaya I really took time to be present during all the shoots. Hindi ko magasimulan from the start of the day kasi may nagtatrabaho din naman ako. But I would always make it a point to be there, to watch, to observe, to lend support, to bring food. Yes. It was, I'd call it a roller coaster ride because the entire process of the shoot was very difficult because of the weather. Doon kami hirap na hirap. Ilang bagyo po yung pinagdaanan namin. So dapat sa pelikula dry land, pero maraming portions na may ulan na. So nag-adjust naman yung storytelling na meron na rin ulan. But I'd gladly work with Direk Chito anytime. Again. Thank you, May magandang Atty. sinabi tungkol sa akin, di ba? Ang artista ko nung kabail. Ito na nga yung turn mo, Direk. Ikaw naman ang Magsalita ng siraan. ano lang, pakit lang. Diba? Oh, yes, Direk. Hindi, itong mga artista nito, mahal ko sila. Ilang beses ko sila nakatrabaho. And I know them. I know them to be serious. I know yung kakayahan nila. Generally, pag may artista akong paulit-ulit na ginagamit, ibig sabihin nun gusto ko siya. Wala akong masabing masama tungkol sa kanya, sa ugali niya, sa professionalism niya, sa attitude towards work. Whenever you have actor repeating work with me, you already can say na gusto ko yung artista yun. Otherwise, never again. Naman ugali. Correct. So, ano may offer mo sa Espantaho, Direk? Ano tong may bibigay mo dito sa Espantaho? Ay. Kaya hindi masyado. Kaya kilala mo, yung pangalan. Ngayon pa lang naman. Matatagal ang sombrero mo sa Espantaho. Ako? Oo. I promise to you a different experience. Magugulat kayo sa pelikula. Kahit na anong sabihin nila, the film will stand on its own. Oh. I
attorney at Chris for making this a reality. Kahit na honestly, nung ginagawa ko siya, I still, kasi ganun ako kumuha ng pelikula eh. It does not parang conform to an idea. It must conform to a concept. Yes. Pero sarado, ganito ng forma, hindi. It grows. You cannot own your film, it will grow on you. You develop it, you make it mature, you make it, ganun lang. So I think Espantao will be very satisfactory to everybody. It's a family story, it's a horror story, it's a drama between women, strong women. I think, kahit na ako, when I first saw it na nabuo, nagugulat din ako that it was very effective. Yeah. Hello, Australia.